So, what's up mga pre? So, ngayon may tuturo ako sa inyo. Yung kasing pangunahing problema natin yung bahay natin nandyan sa tuktok ng bundok, tapos yung tubig na pinagkunan natin ng inumin at saka pandilig nating halaman, kung mahilig kang magtanim yung sa sa garden mo. So yun ang unang problema. Yun sa kadalasan kasi yung sa tuktok ng bundok, yun talaga yung magandang tayo ng bahay kasi alam nyo na, magandang tanawin, tapos tuwing hapon at sa tuwing umaga sisikatan ka ng araw. Tapos yung alam mo yung yung pagkatapos sa trabaho, masarap magtambay doon sa bahay mo kasi tanawin talaga. Pero yung problema yung tubig mo, kasi bababa ka pa sa bundok na ilang kilometro, doon ka maligo, doon ka maglaba, doon ka mag-igib ng tubig. So parang nakakapagod, pero exercise din naman yun. Pero yung sa may gusto lang na gawin ito, ituturo ako ito sa inyo. Ito isang trial pa lamang, isa itong observation. Ito yung katulad din ito sa rampam. Ang kaibahan lang nito, yung sa rampam, yung agos, yung pressure, yung lakas ng tubig, yung pinagkukunan ng puwersa para maka-imbak doon sa pressure tank. Kunwari ito yung pressure tank nyo, ito yun. Kunwari lang, yan ang pressure tank nyo. Yung rampam kasi, bumibilo yan dito yung tubig kasi may to dito, may pipe yan dito. Yung sa iba, yung ginagamit nila yung 1 inch na PVC pipe yun, tapos nilagyan nila ng check valve dun sa dulo, yung tinatawag nila na waste valve. At saka yung dito naman yung tinatawag na release valve, yun na yung patungo dito sa pressure tank. Yung iba nga, ito lang yung ginagamit, yung bote ng soft drinks. Kasi kapag habang tumataas ang tubig pupunta dito, magkaroon na niya ng pressure. Yun na yung magdadala ng tubig paangat sa bundok, yun sa basta yun sa bahay mo, kung saan ka man pumuesto. Ito lang yung kadalasan ginagamit lang, yung kunti lang yung paangat. Kapag masyadong maangat na talaga yung level, depende na sa inyo yung kung bibili ba kayo ng pressure tank. Kaso lang masyadong mahal yon, saka magastos. Yung iba nag-i-improvise na lang, yung mga tangke ng gasol, tangke ng fire extinguisher, pwede yun magamit nyo. So ito naman sa akin, may pressure tank nito, pero ang kaibahan lang yung proseso ng pagdi-deliver ang pressure patungo sa pressure tank. Kasi yung yung sa rampa, pressure yun ng tubig, buwilo yun. Pag buwilo ng tubig doon sa pipe, kasi pababa masyadong haba, mga siguro mga 50 meters na, malakas na yung bugso ng yung tubig. So magkaroon talaga ng impact pressure, yun yung mag-stack dito ng pressure sa tank nyo. Ito naman sa akin, pump lang, yung katulad ng pump ng yung sprayer na pang patay ng mga mga insekto. Yun, katulad din ng ganyan yung sa mga bomba ng gulong, mga pump ng air, ba yung tawag doon, yung ng motor ba, yung bomba, yung pahangin mo sa gulong, yung magpapahangin ng gulong, yung manual lang, yung katulad din yung gagamitin ko na pump. So ito, may ginawa ako. Ito yung tinatawag na, siguro ako pa ang magproduce ng pangalan nito kasi idea ko to So para siyang magsuswing. Yan, para siyang magsuswing. Tapos dito ko naman ilagay yung kung gumagawa kayo, saan ba yung gusto, maglalagay ka ba ng shafting dito, tapos lagyan mo ng
yung parang kamay para pag ganon bumubumba siya sa ano, yung pump niya. Yung sa akin naman, bala ko dito ilagay. Yan. Lagyan mo ng arm dito, pag ganon. Tapos, bababa yung pump. Dito siguro, dito yung pump. Tapos yung hawakan ng paa niya dito. Para pag bumba niya, itutulak niya yung pump pababa. At pag angat naman niya, hihigop naman siya. Oh, hihigop siya doon sa tangke na ginawa mo na galing doon sa yung tubig na malinis. Yung sa ano ba, yung tubod, yung ano bang tawag doon sa Tagalog, yung tubod. O yung sapa ba, yung natural spring na lumalabas din sa lupa, 'di ba? Stable lang 'yon, yung gawin mo. Maglagay ka ng tangke para sa malinis. Pwede na rin isahin mo lang para sa malinis yung galing yung hihigupin niya sa pump at yung supply dito yung magdadala niya ng puwersa. Dito ka stable na ano, yung pipe na dito bumabagsak yung tubig kahit mahina lang, pwede na yon. So ganito, paano ba to umaandar mga pre? So ganito kasi yan. Ito example, ito yung tubig nyo. Bumabagsak. So ang mangyari, yung level ng tubig umaakyat yan, So habang umaakyat yan, bumibigat to. Kasi plano ko kasing gumagawa ng mas malaki pa nito. Ito kasi yung ano lang, yung parang demo ko lang or parang pattern ko or ano, ginagawa ko lang na basehan. So tumataas na yung level ng tubig. Habang tumataas yan, bibigat yan. Pag lampas yan dito, hindi pa yan tutumba kasi ano to naka-straight talaga siya naka-straight. So ano, hindi siya matutumba. So yung bigat andyan na. Pag lampas siya dito, ito may butas dito. Pumupunta siya dito. Yung ginagawa ko dito na parang tangke din. Pupunta siya dito. Tapos habang tumataas yung level ng tubig, bibigat na to. So ano mangyari ngayon? So ano, out of balance na siya kasi yung dito lang yung napuno, balance siya, hindi siya matutumba. So ngayon, pumupunta siya dito at napuno to. So ano mangyari yan? So ano mangyari ngayon? So at balance siya. So matutumba siya. Maaari siyang matumba or matutumba talaga siya kasi at balance na Out of balance na. Ito yung balance niya. Pag tumba niya ganyan, pak. So matapon na yun kasi tumba na Yung ano natin, yung ganyan forma niya. So wala tong takip, pakita ko sa inyo, walang takip, ayan. So ito, wala yung butas, tinakpan ko lang yan ng kahoy para hindi yung tatagos dito. May sealant yan, nilagay ko. So ganyan, pag ganyan na yung forma ng ito kasi bote lang to plastic na bote, at ito naman yung galon ng oil ng motor, yun, pinutol ko. Kung ganyan ang forma niya, so matapon na yun. So ano, tatapon na, wala nang laman. So ibig sabihin, ito magaan na naman to. Tapos kapag natumba niya at kanina natapon, so ito naman doon sa supply ng tubig na stable lang yung agos, ito naman yung pupunuin niya. So katulad ng kabila dito, tataas yung level, bibigat yung bote kasi napuno na tapos tatagos dito, tapos pupuno naman siya. So at balance naman siya. So tutumba na naman siya, pak. Pag ganyan, tapon na siya, tapon siya dito. Oh, magaan na naman to. Ito na naman yung lalagyan na ito na naman yung ano bang tawag, mapupuno ng tubig kasi yung pipe mo dito steady lang stable lang, hindi gumagalaw. So always lang siya nakatutok dyan. So ang mangyari dyan, kapag steady lang yung supply mo dito, kasi kukuha ka doon sa dam yung sa sapa or sa ano ba, saan ba kayo kumukuha ng supply, kahit madubing tubig pwede na dito kasi ang trabaho nito paggalaw lang So ganyan,
So kung steady lang yung supply dito, so ang mangyari diyan, gumagano lang yan. Yan, yan. Mag-ooperate pa ito 24/7, walang tigil, araw at gabi. Ganyan to mga par. Yan, yan. So, ngayon, nag-ooperate na siya. Ano mangyari? May pump ka dito. Dito may pump ka rin. So, steady lang yung pump niya. Hihigop doon sa malinis, buga niya sa pressure tank. So, ganyan, ganyan. So, siguro yung matagal na puno kasi malaki yung gagawin ko. So, siguro hindi ganun kabilis. Siguro mga ilang minuto pa bago siya tutumba. Ganyan. Tapos, intay ka pa ng siguro mga 1 minute or kung malakas-lakas yung supply, so mabilis lang. So, ang gagawin nyo para unlimited pump siya, hindi siya maghihintay kung kailan siya mapuno. Kita nyo to? Diba kapag matutumba siya, matatapon siya. Lagay kayo dito ng parang ano ba? Anong tawag doon? Yung parang maliit na dam ba? Dam. Kapag natapon siya, doon siya mag-stack yung galing dito. Tapos, meron siyang tubo pababa. So, ang gagawin nyo, gawa din kayo ng ganito ulit. Ganito ulit na system. Pero ang paglagay nyo, mas mababa kasi yung natapon na tubig, sasaluin niya Kapag nasalo niya yon, mag-ooperate na naman yung sa baba niya. Magbubumba naman siya. So, pag gano'n niya, bumba niya dito sa taas. Pag tapon niya, saluin niya, bumba na naman siya. Pag bumba niya, itong kabila, mapupuno na naman to, tapon na naman siya, sasaluin naman niya. Pag pump niya, ito naman, mapupuno naman to. So, parang ganun ba? Parang silang dalawa, nagtutulungan sila, walang tigil kanilang pagbubomba. Kasi apat na yung pump niya Dito, tapos yung pababa, dalawa rin. Pwede rin kayo, kahit ilang gusto nyo gagawin, kahit 3 pa. Kung gusto nyo mabilis talaga yung pump doon patungo sa pressure tank, 3 nyo, o kaya 4, 5, 6, pwede. Basta, ito lang yung tandaan nyo. Yung gawin nyo na system na ganito rin, dapat yung gagawin nyo na tangke, kung ano ba yung balak nyo gawin, drum ba, dapat talaga sing laki, sing hugis, para yung volume ng tubig, kakasya siya doon sa baba. Hindi siya sumobra, hindi siya magkulang. So, kapag sakto talaga siya ng sukat sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pagtapon niya, pagsalo niya doon, so pagsalo niya, so meaning, so pareha sila ng sukat, pareha ng volume, so meaning matutumba na naman yun, magpa-pump na naman siya, di ba? Di ba? So ganyan, gagawa kayo ng marami para para mabilis yung pump, walang tigil na pump. Kasi kapag ito lang isa maghihintay ka pa, yan, hintay ka pa kailan mapuno. Pagtapon niya, so masasayang tinapon niya, magagamit pa yun. Magagamit, yung bigat ng tubig na yun, magagamit yun. So ipunin niyo yun. So hihintay ka naman, kung isa lang, hintay ka na mapuno. So mahina yung operation ng pump nyo. So ngayon naman, kapag meron na kayong siguro 2 or 3, 4 nito, malakas na yon. Gagawa kayo ng pressure tank. Kayo nang bahala kung anong gagamitin nyo. So sa akin lang, bala kong maggawa lang ng improvised na pressure tank. Madali naman gawin yon. So yung sa akin, parang ganito ba, kapag tataas yung tubig dito, yung galing sa pump, na yung 4 na system mo na pump nyo, kapag tumataas yan ng tumataas tubig, so lalakas yung pressure. So mas maganda maglagay kayo ng pressure gauge para malalaman nyo kung kasi malalaman nyo kapag may pressure gauge kayo,
malalaman nyo yung kung may singaw ba yung yung tank nyo, kasi kapag may singaw malalaman nyo na mahina yung tumaas yung mo, yung pressure gauge mo hindi pa nakalampas, bababa na yun, ganun ba. So ganyan lang mga pre, napakasimple lang. Umaandar ito 24/7. So matatawag natin ito na free energy pump. Free energy pump. Hindi ito gumagastos ng gasolina or kahit anong electricity. So matatawag natin ito na parang parang eco-friendly talaga. So walang pollution, napaka sulit, napaka systematic, at higit sa lahat makatipid ka pa. So yan lang muna. So pupunta tayo ngayon sa may tubig doon sa baba ng bahay namin, malayo yon. So papakita ko sa inyo kung paano siya umandar. So tara. So what's up mga lods, andito na po tayo ngayon sa sa pinagkukunan natin ng tubig. Yun yung hose, yung tinago ko muna. So ngayon lagay natin yan dito mga parikoy, mga par. Tingnan nyo, maaari siya mag-operate. Yun, operate na siya, kaso lang parang natanggal na yung yun. Yun, ganyan. Puno niya. Puno naman siya. Malakas yun mabigat yun. Kasi tubig, parang galon niya tinutumba mo Yun, parang natanggal na talaga yung isa. So, sa tanong na, hindi ba pwede natin yung circular na lang, yung ikot na lang ikot. So, hindi yan pwede kasi yung paikot lang siya, hindi pa yun mapupuno yung buti dyan, iikot na siya, so mahina yung puwersa nyo. Iba talaga kapag ganyan kasi nagstack pa siya bumibilo siya. So mas sigurado nyo talaga na may puwersa. Yun lang mga par. Diba, napaka-effective. So yung nasa isip ko talaga, umubra talaga. So siguro maligaya tayo kasi yung iba naman, kasi iba yung estilo nila yung rampa. Yung sa akin lang, ito yung may nakita akong ganito pero hindi ganito paggawa. Parang mahina yon. So ganyan, walang tigil. Yung kabila naman parang parang relasyon nyo, walang tigil. Ganyan talaga. Minsan yung isa mag-adjust para makaangat. Ganito lang yung mga par. Para lang kayo. Okay. Binangilan ko lang ng niyog kasi maraming niyog So dati dito kami kumukuha ng tubig, inumin namin papunta sa bahay. Malayo yun bibidyohan ko. Doon pa yun sa tuktok. Yung kita mong langit na unahan pa dyan. Malaki ng kahoy dito, mga kawayan. So ganyan par. Yun, tandaan nyo, kapag ito nag-ooperate na so bala kong gumawa nito ng mas malaki, sing laki ng drum, yung tag 250 liters. Hindi liters ba yun or parang liters, yung tag 250 liters. Malaki yun. So malakas talaga bomba ng tubig yun, kasi kapag natutumba yun masyadong malakas, masyadong mabigat. Kahit pa yan ka bigat yung tubig na ibubugay yan sa pressure tank, o di kaya yung pressure na nanggaling sa pressure tank, kapag bumabalik kakayanin talaga niya yun kasi mabigat. So ganyan lang napaka astig. Yun,
umaalog-alog lang kasi ano, pinatong lang ko yan sa buhangin eh. Tak. So yun mga pre, muli nyong subaybayan yung vlog ko. Next video ipapakita ko naman sa inyo yung actual talaga na gagawin ko. So siguro malaki-laking gastos kasi bibili pa ako ng mga check valve, yung mabibili natin sa mga soaking hardware natin ng mga parts nito. So yan lang muna siguro. See you next video. And kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag ka nang pindutin mo na yung subscribe at saka yung like mo naman to. So napaka gawang Pinoy talaga to mga par. So yan lang muna.